Hey guys, welcome to my channel. So, 2 weeks ago, sabi ng misis ko kailangan niya ng ng computer kasi mag-start na siya mag-round sa ospital. So, yung misis ko naging nurse practitioner. So, parang extension siya ng doktor. So, pag hindi pwede yung doktor, nurse practitioner. So, yun. Pag magra-rounds daw siya, kailangan niya ng computer. So, hindi pwede yung laptop namin kasi mabigat, dapat magaan lang, tapos maganda touchscreen. So sabi ko, okay. Sabi ko, anong ginagamit ng mga kasama mo? Ano daw, MacBook Air. Mahal yun, no? Magaan nga yun, manipis. And then nag-look ako online, nakita ko to. And nakakalimutan ko na nag-i-exist nga pala to, yung mga Microsoft Surface Pro tablets. Nung bagong labas to, napakamahal din ng mga to. To the point na yung kasama ko dati sa dialysis, tuwang-tuwa, pero laruan niya lang, no? So, nangyari, nung binuksan ko to, nabili ko lang siya ng mura, pero base sa description, sabi, gumagana daw. So, nung pagbukas ko, ano na siya, ayaw mag-open nang hindi naka-plug. So, ibig sabihin, patay yung baterya. So, nagreklamo ako doon sa seller. Reklamo ako sa seller. Sabi ko, ganyan, naka-ready na to, i-ship ko na to pabalik eh. Na pag hinihintay ko lang yung ano niya eh, yung return shipping label, no? Tapos imbis na i-return ko to, imbis na magpadala siya ng return shipping label, pinadala niya ako ng refund. Ni-refund na lang niya. Tapos hindi niya na pinapabalik to. Obviously, kasi sinara niya na yung ano ko eh, yung complaint ko eh. Kasi nirefund na ako. Okay? So, yeah, may libre kaming tablet. May libre kaming tablet. Nagulat nga ako. Natutuwa ako kasi maganda pa siya. Nakapanghinaya nga ibalik eh. Kasi nakita ko na sa YouTube paano palitan yung battery nito. Napaka-risky lang. Sa totoo lang, no? Tataka talaga ako bakit sila nagde-design ng ganito na yung battery para mapalitan mo kailangan tanggalin mo yung screen. Ganda pa niya, oh. Wala siyang walang gas. Tapos ito yung likod, ganda pa din eh. Dumi lang yan, nagiging stand yung niya eh. Sa may part na nagiging stand yan eh. Ito sa baba pala. Ito nagiging stand. Yan, no, naalala ko, mayroon nga pala mga ganito, no? So, tapos may nabibiling keyboard. Bumili na ako ng keyboard eh, magnetic. Tapos magmumukha na siyang laptop. Pero maganda, pwede na siyang tablet. Tapos, so ayun, pag pinindot mo yung power button, wala nangyayari. Pero pag naka-plug, sabi ko, naka-ready na to, i-ship back eh. Actually, gumawa ko ng unboxing. Hindi ko pa lang na-upload. So, hindi ko na-upload yun. Ito na lang i-upload ko. Kasi mas updated. No? Nakapanghinahing talaga. No? Buti nga, natutokso nga ako. Sabihin ko sana doon sa seller, pwede ba wag ko na i-ship back to? Bigyan mo na lang ako ng discount. Buti na lang, hindi ko ginawa yon. Kasi, ibibigay niya naman pala sa akin to ng libre. Tapos, itong mga Microsoft Surface Pro, magnetic yung charger. Isa to sa mga complaint eh, no? Di na lang sila gumawa ng USB-C. Kailangan pa talaga ganito, proprietary. So pagka ganyan, naka-plug siya, gumagana. Ayan, no? Ganda pa to eh. So may theory ako eh, sabi ko baka mamaya sana natulog lang yung battery, kailangan lang gisingin, or dahil itong charger ay 36 watts lang, baka naman hindi siya compatible kasi. So ginawa ko, order ako sa Amazon, deliver ngayon. O yan, pare-pare sa ating malalaman kung gagana. Order ako sa Amazon, 65 watts na charger. 65 watts. Mas maganda. So tingnan natin. Pag hindi pa rin gumana, meron ako napanood sa YouTube na paano ginawa niya, pina-plug-unplug niya eh. Hanggang magising yung yung battery. Pero dahil luma to, hula ko siguro kailangan ng palitan yung battery. Pero I have to try na gumamit ng mas malakas na charger. 65 watts versus
35 watts. 35 watts lang to eh. Tsaka hindi pa yung original na charger Ano lang yan. Bilili niya lang yan ng replacement charger. So ito, pang Microsoft. 65 watts. Tignan natin. Ay, nako, mga gadgets ngayon. Kaya naalala ko yung kaibigan ko noon si Jed na nagtatrabaho rin sa dialysis. Tuwa siya. Kasi pwede ka pang bumili ng ng pen, no? Yung charge na pen, makakapag-drawing ka dyan. Talagang laruan lang eh. Hindi naman niya kailangan. Pero bumili siya. Tuwan-tuwa siya, bagong gadget eh. So, ayan, pakita natin. Kaya pare-pares tayo malalaman kung gagana siya sa 65 watts. Pag hindi, wala. Kailangan talaga ng kailangan palit battery talaga. And, sandali. Yan na. Moment of truth. Moment of truth. Pag pinatay mo, mamatay siya. Oh, but ayaw, patay. Ito, 65 watts na charger. Roll. 65 watts. Tingnan natin. Tsaka to maganda, umiilaw. Yung isa kasi, hindi umiilaw yun eh. Yung daya din to eh, peke to eh. Naka-white lang yan Ito, pag hindi nagcha-charge, kita nyo? So, alam mo talaga na nagcha-charge, nagbibigay talaga ng power. So, tingnan natin kung kung matcha-charge niya. Pero, kung hindi niya ma-charge, okay lang din. Kasi binigay na sa akin ng seller to eh. So, dun sa magsasabi, oy, kawawa naman yung seller. Wala, actually, mga ganitong electronics, mahirap mag-invest, no? Ang bilis bumaba ng value. I'm sure na yung mga nagbebenta nito sa eBay, nakuha nila to almost free. Pag almost free kasi iba nagko-collect lang donation ng mga used gadgets, mga lumang electronics. So, ayun. Kanina kasi kala ko nagcha-charge na eh. Yung lumang charger kasi, ayan yes, gumagana. 2 hours 30 minutes until fully charged. So, nagcha-charge siya. Hindi ko pala napakita. Doon sa kaninang charger, walang ganyan. Walang ganyan. 2 hours 13 minutes. Walang ganyan. So, tingnan natin pag at least mag 1% to, ibig sabihin, yung charger ang problema. Jackpot tayo. Nakalibre tayo ng Microsoft Surface Pro. No? Kasi kanina, walang ganyan eh. Anyway, maganda tong tablet na to. 2-in-1 eh. Pwede maging tablet, pwedeng maging laptop. 2-in-1 to eh. Palitin natin. Yan. Sa-charge ka ba? 2 hours 13 minutes. Na-excite tuloy ako. Sana magbago to. Until fully charged. So, 65 watts na charger. Tingnan natin kung gagana. No? Responsive siya sa touch. Tapos, ayan maganda pa eh. Talaga, maganda pa. Siyempre, hindi tayo pwede mag-play ng mga videos kasi maka-copyright tayo. Pero busy tayo natin iba nating channel. Ayan. So, ito pala, babalikan ko to. 148 views. So, may nag-comment na hindi daw yan yung yung barrel. Mali yung mali yung video ko. Tama naman siya, tama. I agree. Nakabaon kasi yung SW9VE. So, ito SD40VE. So, gagawa na lang ako ng update video. Meron din akong SW9VE actually. Hindi ko lang nailabas. No? So, ayan. Ito, bago. Mga ginawa ko ng Okay. So, siya? Tignan nyo. Gusto ko lang ipakita yung yung responsiveness ng screen. Ganda pa eh. Nakakatawa. So, actually, nakuha ko to $85.
plus tax and everything, free shipping, umabot na $90. Tapos, ay, sandali. This week, we're hosting a free... Dali, baka makaka-copyright tayo doon. So, oh, ba't di na nagcha-charge? Kanina nagcha-charge siya. Eh, may ilaw pa din. No? Kanina nakita ko eh. Nako, 2 hours, 13 minutes pa din. Hindi nagcha-charge. Kailangan ng palitan ng battery nito. No? Sayang. Pero okay. Okay, libre naman siya eh. Libre. Gaan niya. Tapos, mabilis. Paano malalaman yung ano to? Yung specs nito. Run. Ayan. Chinek ko na yung specs ito eh. DX Diag. Type nyo sa run. So, ito ang information niya, guys. Ayan. Oops. Would you like to bypass the system? Okay. Yes. Okay. So, ayan siya. Windows 10 Pro. Alam nyo kung bakit Windows 10 Pro? Kasi nung 2025 October, yun yung last na na update para sa Windows 10. Malamang hindi to ginagamit. Hindi na to ginagamit nung October. So hindi yan na-upgrade ng Windows 11. Libre lang mag-upgrade ng Windows 11 eh. So kahapon yung isa kong lumang laptop, in-upgrade namin sa Windows 11. So ito pwede ko rin to i-upgrade. Surface Pro, Intel Core i5 2.4 GHz, 4 CPUs, okay, and 8 gigs of RAM. Pwede na to, no? For lang scrolling. Hindi naman talaga pang gaming. No, 8 gigs of RAM, pwede na. Tapos Core i5, pwede na yan, no? Responsive siya. So, ito ini-imagine ko na gagamitin niya eh, para pag nag-ground siya, tatype niya lang yung mga kailangan niyang input na data. Oh, 2% na! 2 hours, 11 minutes. Eh, ano guys, hindi to sira. Yung charger ang sira. 2 hours, laging 2% oh. Nag-charge siya. Ay, nako, sumugal ako eh. Sabi ko, ano kaya? Bumili ako ng charger na mas malakas o bumili na ako ng battery? Kasi ang battery nito, no? Ang battery nito, ang access, anyway, siguro gagawin ko ng video pagka when the time comes, kailangan tanggalin mo yung screen. Tatanggalin mo yung screen. So, ginagamitan ng blower para matunaw yung pandikit niya paikot. No, hindi pwedeng heat gun. Tinry ko na isang beses yun sa cellphone eh. Nung nagbukas ako ng cellphone, pagpapalit ako ng screen, naluto yung yung screen eh. So dapat heat gun lang, light heat lang. Tapos uungkatin mo na yan ng plastic na pang ililift mo yan, tapos palit battery. Pero dahil nagcha-charge to, hindi ko gagawin yun it saves me a headache kasi nakakatakot. Hindi ko pa nagagawa yun eh. Nakakatakot magpalit ng battery na tatanggalin mo yung screen. Okay lang sana ako sa likod eh. Kaya sabi ko, ano ba itong Microsoft? Ba't naman sila nag-invento ng gantong design? Sana naglagay man lang sila dito ng access, no? Kahit pangit yung likod. Kasi natatakpan, may nabibiling cover nito eh. Pwede kang bumili ng cover. Bibili ako ng cover, matatakpan yan eh. No? Ewan ko ba mga ngayon. Siguro kasi yun ang number one complaint dito sa Microsoft Surface Pro eh. Yung battery life. No, siguro gusto nila konting sira lang ng mo. Tatapon mo na eh. Bibili ka na ng bago. Yan, 3% no? Wow. Wow. No? So, yan. Libreng Microsoft Surface Pro. Excited ako dito nung bagong dating. Nadismaya ako na ito ko patay yung battery eh. Nainis ako, sabi ko gagamitin sana ni Mrs. Kaya ginawa ko, bumili ako ng isa pa na lumang Chromebook. No? Anyway, separate video yon. Meron din akong ikukwento tungkol sa Chromebook. Pero this time, Microsoft Surface Pro Core i5, may Surface Pro 11 na eh.
mahal, 1,000 yata yun. No? Usually, nung bagong labas din to, siguro nasa $500-600 eh. No? Ganun. So, nakuha ko lang to ng 85, tapos nilibre pa. Tapos bumili na ako ng 65 watts na, na charger. Ayos, jackpot. Naka-jackpot. So, una ko na, yung mga nagsabi, kuwawa na may seller. Wala, sabi ko sa inyo, nakukuha nila to almost free. Kasi dito, pag may mga luma kang electronics, tinatapon na lang, no? Kaya nga iba, nag-aabang sa junkyard eh, no? Ito naman siguro, kinokontrata, usually isang kumpanya, kami nakukuha ng junk nyo, hindi na kayo magbabayad ng magtatapon, usually mga ganon. So, nakita ko mga lumang laptops, mga lumang Chromebooks, mga galing sa mga schools, mga office na nag-upgrade na. Kasi kaysa magbayad pa sila for disposal, mayroon na lang silang kinokontrata na kukuha. Pero eto yan, 4%. Ayan guys, meron tayong libreng Microsoft Surface Pro. No? Yan. Nakakatawa naman. Meron tayong Ay, pala. Sandali. May mga kwento. Wednesday kwentuhan. Ito. Hindi ko na. Tanggalin ko na lang yung sound. Ay na. Anyway, nagano lang ako sa inyo ng update. No? Maganda rin yung audio nito. Pero very light. Pwede ilagay sa bag ni Mrs. to. Kailangan ko lang bilan ng case. Siya natatanungin ko kung anong gusto niyang case. Okay guys, that's it. Libreng tablet. Microsoft Surface Pro from eBay. See you next time. Bye.